Buhay ang amawang pakailanman, di mamamatay. Sa buhay ng nilalang patuloy na mabubuhay kung siya'y matwid na pinilalangin lamang at tatanggapin bilang tunay na Diyos na nagbibigay buhay. Sumayo ang kapayapaan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos ng dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahatang kaisipan. Ang tuntuning ibinigay ni Yahweh ay wastong utos, liligayang sinumat kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Yaong paggalang kay Yahweh ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati ang mga hatol niya'y matuwid na katulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito ay nadalisay at malinis. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop. Kaya ako ay ligtas sa lihim na gawang bukto. Ang ligtod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan at huwag mong pahintulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kupunang kasalanan. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko at kanlungan. O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Tanging ikaw amang mahal, ang tunay na nagpapatibay. Sa lahat ng karupukan, mapatatatag mong lubusan. Kahinaan ng isipan, mabibigyan mo ng kalakasan upang tumapang at tumatag sa hamon ng buhay. Damdaming marupok, mapatatatag mo sa pag-ibig upang ang lahat ng di marapat ay siyang di mabuhay, kundi ang pag-asa na marapat na makamtan ng mga anak mo sa iyo lubos kumikilala. Umaasam-asam na ikaw ay sakina, makapanahan sa mga anak mong ikay dinarama. Sapagkat ikaw ay sapat na upang lumakas sila. Sa bawat araw at gabi, pananalig ay maging ganap. Sa lahat ng sandali, maasahan ka, Ama, yamang ikaw lamang at wala nang iba, ang Diyos na totoo, mula pa sa simula nitong mundo. Nekkaramenia hanam, nekkaramenia hanam, nekkaramenia hanam. Ang may paningin ay nakarinig. Dumarata man kung minsan ang isang karupukan sa dinaranas ng nilalang, ikaw pa rin, Ama, ang tunay na katatagan. Mula kay Juan, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito ay ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan.
sapagkat hindi siya nakikita, di nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y suma sa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako'y sumasama. Kayo'y suma sa akin at ako'y suma sa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Kay liwanag ng katotohanan. Ako ay sa Ama at siya'y suma sa akin. At ang kumikilala sa akin ay kumikilala sa Ama. At ang nakakakilala sa Ama ay kinikilala ako. Ang aking espiritu ang siyang magiging sanglaw ng buhay ng tao. Yan ang maliwanag na patotoo sa buhay ng tao. Sadyang napakahirap unawain ng di kayang maunawaan ng tao. Ngunit may Diyos na naghika, suma sa kanyang karunungan upang matutunan ng mga anak niyang humihingi ng kaalaman, upang matutunan ang mga bagay-bagay na hindi kayang ibigay ng sanlibutan at ng laman. Kaya nga't ibinaba ang Espiritu Santo upang magturo sa mga anak ng Ama na di siya kilala, upang makilala, upang magpadama sa hindi nakakadama at maramdaman kung sino siyang Ama, upang turuan ng mga bagay-bagay na hindi turo ng sanlibutan lamang kaalaman, kundi ng turo ng makalangit na gawa, upang ang gawin at tupdin ay ang kalooban ng Ama at di ng paghahari ng Ama ay makamit ninyo. Ng pangunguna niya ay maging ganap sa buhay nyo, na maramdaman niyo siya kung paano siya kumalinga, magmahal, kumupko, at maglisya sa hindi mga nararapat. Kaya nga, masasabi ng tao, gusto kong magbago, ngunit di ko magawa, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Sadyang walang makapagpapabago ng sarili ng kahit na sino. Sapagkat ang tao'y alabok at nagmula sa alabok. Kaya't ang alabok ay marupok. At ang tao ay tao. Kaya't hindi matututunan ang bilang sa Espiritu kung ang Espiritu ang wala sa tao. At dalawang Espiritu. Banal na Espiritu at masamang Espiritu. Kaya sa buhay ng tao ay masasalarawan kung anong uring espiritu ang suma sa katauhan nito. Subalit maliwanag ang katotohanan, hindi magtuturo ng kasamaan ang Ama sa mga anak niya. Hindi tuturo ang ipapahamak sila at ikapapahamak nila. Subalit sadyang napakahirap maunawaan ng bilang taong pang-unawa ang para sa Ama kung ang pagkatao ang siyang nangunguna. O kay palad ninyo na nabuksan ng diwa, nakaunawa, at nakadama ng kaibang pandama at ibang pang-unawa na di unawa ng tao sa lupa, kundi pang-unawa na mula sa Diyos Amang Dakila, upang ibukas ang diwa
at itala ang marapat at matutunan ang lahat ng dapat na siyang magbibigay pagtitimpi ng sarili sa hindi kayang gawin ng laman ay magagawa ng Espiritu sumasa katauhan ng tao. Nek karamenya hanang, nek karamenya hanang, nek karameneya hanang. Palatandaan at patuto na walang banal na tao. Kaya nga't ibinaba ng Ama ang magpapabanal sa tao. Sapagkat kung bilang tao ay sadyang walang kaalaman sa kabanalan nito. Ngunit ang isinugo at ibinabang Espiritu ng Ama na mula sa Anak na binahagi sa mundong ito, ang siyang nagpapatotoo na hindi kaya ng tao ay kayang gawin sa tao. Sapagkat ang wala sa tao ay maibibigay ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya upang ang kaalamang mula sa Kanya ay siyang matutunan, makamit, makamtan ng naghahanap upang matungkungan ang liwanag. Nek karamenya hanang, nek karamenya hanang, nek karameneya hanang. Kaya't kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito ay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya sumasa inyo at nananahan sa inyo. Maliwanag ang katotohanan, Espiritong walang maliw, galak dulot kanino man, kaya't ang naninindim, kanyang maaaliw. Espiritu ng kalaman, ukol sa mabuting buhay, kaya't ang may katotohanan, tatamuhin ang mainam na buhay. O kay hirap ngang mawawaan, yung hindi nasisilayan na mahirap ding tanggapin kung wala pa sa katotohanan. Subalit, mapapatotohanan ninyong kumikilala sa Ama at sa Anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo na totoo ang pahayag, totoo ang pag-uulat, walang hindi magliliwanag kung nasa pag-aari ng banal na Ama at ng Anak. Espiritu ng katotohanan, taglay ninyo, mga mahal. Nek karamenya hanang, nek karamenya hanang, nek karameneya hanang. Ang may pandinig ay nakarinig, parang kailan lang nang ika'y isilang sa sandaigdigan. Wala kang kamalayan sa anumang kaalaman at karunungan. Subalit nang natungkungan mo ang Amang mahal, nagkaroon ka ng katutipan. Kung minsan, kailangan mong kumawit na para bagang wala sa tono. Para bagang, saan pa pupunta at anong direksyon ba nito? Di mo alam kung mataas, kung bababa pa, o tataas pa. Pangkatotoo, ganyan ang tao. Mahirap sadya. Mapa, kakapa, para ka bagang naroon sa sapa, salakab ka ng salakab, hindi mo alam kung makakakuha ka ng isda. At yan ang buhay na makasanlibutan. Yan ang buhay makalaman. Wala kang kasiguraduhan sa iyong kaligtasan. Wala kang kasiguraduhan sa iyong mga kagalakan.
pansamantala lahat. Puro pansamantala lahat. Bagay, salapi, pansamantalang dulot ay galak sapagkat palamuti. Karangalan, katanyagan, karunungan, pansamantala lahat. Di mo alam kung hanggang kailan na nasa iyo o tatahanan ka baga. Subalit makasisiguro kang tatahan at mananahan sa iyo ang Ama kung matwid na siya'y sumasa iyong tinanggap mo sa buhay mo. Kaya makasisiguro ka na sa pamumuhay mo ay siyang turo ng katotohanan at siyang liwanag ng iyong buhay at siyang pawang magsisilbing lakas, tatag, buhay mong may gara. Kaya makasisiguro ka nang tanggapin mo siyang maliwanag na masasabi mo, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa alay mong liwanag. Salamat sa pagbubukas diwa upang aking matutunan ang sa'yo'y mabubuting araw upang maituwid aking landas na tinatahak sa daigdigan. Salamat, salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pagkukup mo. Salamat sa iyong pagbabata, Ama, na ako'y turuan bumukti na anak mo makasalanan, na anak mo marupok at mahina. Nang dahil sa pag-ibig mo na nadama ko sa pamamagitan ng anak mong si Kristo, dapat ba ng iyong Espiritu na sa unay di ko makilala kung ano ang buhay sa mundo. Nangangapa ko kung ano kapalaran ko. Salamat na ako yung pinagbatahan, na ako'y di pinagsawaan, na ako'y iyong kinakabagan, kinaawaan mong matuwid ang isip upang aking makilala ang tama at marapat na gawa. Sa araw at gabi, talawan mo, Ama, at wag nang mawalay pa sa piling mo sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Patuloy na madama sa pamamagitan ng iyong katuruan. Patuloy kang magbigay lakas sa pamamagitan ng iyong aral. Patuloy na makinabang sa pamamagitan ng iyong pagmamahal ay mabuhay. Sa pamamagitan ng iyong handog na buhay
kay buti mo, sadyang kay dakila mo. O kay sarap, damhinap na namin ang mga aral mo. Kapag nanamnam at nalasa, tunay na kay ina, nagpapabago, mababago, isipan ng tao. O kay sarap na ikaw ay alaya, o kay sarap na ikaw ay paglingkuran, o kay sarap na damang-dama kung paano ka lumingaw, kung paano ka magsadya, magpulagpot na ganap. Nekaramelea Hana, Nekaramelea Hana, Nekaramelea Hana. Kung minsan, sarili mong laway, sinasamid ka, nahihirapan ang lalamunan mo, nasasaktan ang lalamunan mo, lalo't bigla ang pagsamid, na halos minsan ay lumabas pa sa iyong ilong. Ano baga ang ibig kong ibig at ituran? Kung minsan sa sarili mong gawa, makasasakit din sa iyo bawat. Kaya't napakasarap ng lahat ng gagawin ay makapagpabuti, makapagpaginhawa, makapagpaligaya sa bawat anak ng Ama. Nekaramelea Hana, Nekaramelea Hana, Nekaramelea Hana. Kaya't patuloy kayong humingi sa Ama ng karunungan at kaalaman kung paano ka mapipigilan sa mga bisa ng laman, nasa ng sanlibutan, at kung paano mo matitimpi ang iyong sarili sa galit, inanakit, pagdaramdam, inggit, selos, poot, at sa iba't iba pang nakapagdudulot ng sa iyong sarili rin naman na hirap at sakit. Sapagkat ang Ama ay nagbibigay ng ligaya, nagbubuto ng pag-ibig niya. Nekaramelea Hana, Nekaramelea Hana, Nekaramelea Hana. Kung yaon lamang ang buhay sa tuwina sa tao, walang magulong isip, walang maruming isip, walang masamang loob. Espiritu ng katotohanan, tagdahin ng lahat. Mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon, ipinaalala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na pinangaral ko sa inyo. Yan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananahan sa salitang pinangaral ko sa inyo. Di ba na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan? Sapagkat ibinigay ko na sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At kay napakita kay Pedro, saka sa 12, pagkatapos napakita siya sa mahigit sa 500 kapatid na nagkakatipon.
napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama roon. Sa kahuli-huli ay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Wala nang ibang mainam at mabuting turo't aral, maliban ang itinuro ng anak na buhay, na magpahanggang ngayon ay buhay, bagamat di nakatawang tao, kundi banal na Espiritu. Kaya't sa pangalang Kristo, makalalaya ang anumang magulo, masamang isip, masamang loob ng tao. Sapagkat ang Ama na nagsugo sa anak ay ibig mapanutot mapabuti ang mga anak na binabaan upang makapamuhay ng matwid ng ayon sa kanyang kalooban at di ng kalooban bilang tao at ng sanlibutan lamang. Kailangan ang mamuhay ng may pananampalataya, ngunit kilalanin ang pananampalatayanin at sasambahin at hindi kay liligaw ng Diyos na makatotohanan at Diyos na buhay magpakailanman. Neg karamenia hanam, neg karamenia hanam, neg karamenia hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, hagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagarakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Nakulagpos na naman tayo sa buong isang linggo at may panibago na naman ng araw ng Lunes. Nagtapilay may pag-asa at tuwa sa kabila ng mga pinagdaranan, ng mga pagsubok na hindi naman tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Kung isa nakala mo, parang hindi mo na kaya, ngunit kaya pala dahil may Diyos Ama at nandal sa Panginoon. Kung minsan parang bibitaw ka na, ngunit napakabuti ng Ama na hindi ka niya loloobing makabitaw. Kaya lagi siyang nakasaklolo upang saklolohan ka sa iyong pinanghihinaang loob. Sapagkat siya ang tunay na kalakasan. Kung saan ka mahina, mapalalakas ka niya. Kung ano ang iyong wala, may bibigay niya. Kung ano ang kaparaanan niya, napakahirap liripin, sapagkat iba ang pamamaraan niya kaysa pamamaraan ng tao sa mundo. Kaya nga masasabing siya'y maliwaga dahil sa kanyang mga gawa. At kung may buhay na patutunan siya sa iyong buhay, patuloy mong itong gunitain at alalahanin yung mga pinatutupad niya at pinangyayaring liwaga sa buhay mo upang maipatotoo mo na tunay na siya ang Diyos na sinasamba mo, ang isang Diyos, ang isang tapat, magpakailanman. Hindi siya nagbabago, hindi siya kukupas, hindi siya luluma, magpakailanman. Bagong-bago lahat ang kanyang mga banal na salita, ang kanyang patnubay, hindi nawawala. Ang kanyang pagdalisay, naririyan din naman. Subalit, ang lahat ng yaon, ang Ama, ang tagumpay, at kaninningan ng buhay. Neg karamenia hanam, neg karamenia hanam, neg karamenia hanam. Sulong, umiyak ka lang sa Kanya kung makaluluwag sa puso mo at damdamin mo.
ang pagluha ng pananambitan at pagsusumamo ay isang kagaanan ng loob na mararamdaman mo. Inaano ka ng Diyos mo, inaaliw ka niya, sinasabi niyang, anak, magtiwala ka, may magagawa ako sa'yo. Mararamdaman mo, mahal na mahal ka at mahalaga. Sa diwa mo ay may mag-uusap na, anak, lumaban ka. Hindi ka pa mamamatay. Labanan mo yan. Panindigan mo ang pananalig mo at pananampalataya, mahirap mang tinatawid mo, isasadyag kita. Anak, huwag kang makinig sa sabi-sabi. Para kang walang bait sa sarili. Ang pakinggan mo ay ang totoong sabi-sabi na mula sa aking banal na aral. Ang ikaw ay kaya kong bigyan ng panibagong buhay. Kaya kong palakasin ang iyong kahinaan. Ano man ang parte ng iyong katawang mahihina, maaari kong palakasin. Ano man ang iyong kabuluhan, maaari kong payapain. Ang anumang sa iyo ay kailangan maaari kong ibigay. Magigitla ka pa sa pagkilos ko, sapagkat ako'y kumikilos na walang nakakakita. Hindi katulad ninyo na ang kamay ay nakikita kung saan ko dinadala. Ang kamay ko'y maiaabot ko kahit kanino na walang makakakita, ngunit nararamdaman ang tumatanggap at kumikilala sa akin. Kaya tinura ng anak, ang kumikilala sa akin ay nakikilala ang Ama at ang kinikilala ng Ama ay nakikilala na nila kung sino ako. At ang nakakilala sa akin, nakilala ang Ama at nakita na nila ang Ama. Kaya, sa pamamagitan ng mga gawang mabubuti na ibig mong tularan, at matutularan mo naman kung ibig mo, para mo nang nakita ang Ama sa sarili mo, kapiling mo siya. At yan ang bawang katotohanan. Kung minsan, parang sa isip mo, kaawa-awa ka, abag na habag ka na sa sarili mo, hindi pala. Bayaan mo nga ang Amang mahabag at maawa sa'yo. Magpakumbaba ka, magsumamo ka. Naroroon ang kanyang malasakit sa mga anak niyang nagsusumamo, nagmamakaawa, nagpapakumbaba, sapagkat ang ibig niya, laging mababa ang kanyang mga anak at huwag matarik, mataas kung tumingin sa sarili. Kaya habang binababa ang sarili, ang Ama naman ang nagtataas. Habang pinagmamasdan mo, isa kang makasalanan. Lalo kanyang pinatitibay sa iyong pagiging mabuti sapagkat inaalam mo yung pagkakasala mo at sinusuko mo dahil alam mo hindi ka banal na tao. Kaya't mapapalad ang hinahanap ang kanilang kamalian upang maitama at tinatanggap nila ang kanilang mga kasalanan upang magsisi kaysa sa nagsasabing, anong kasalanan ko, anong kamalian ko, banal ka ba? Kaya mapapalad ang mga nagsisikap na sa kabila ng alam na matwid na ang ginagawa at pinagsisikapang maging matwid sa pananaw ng Ama, ngunit humihingi pa rin ng patawad. Baka sa isip ay nagkamali, baka sa salita ay nagkasala, baka sa puso ay may kamali at kasalanan ang nagagawa. Ang puso nakakadama na pala ng inggit, selo, hinanakit, pagdaramdam, poot. Kaya ito ay laging suriin upang hindi lumigwa, upang hindi makapandaya ang kalaban. Laging magsuri, wika nga ng Ama, sa gawa, sa salita. Laging suriin, laman ng diwa, laman ng damdamin, upang ang bawat dapat ay may tama, pag dapat gawin tama. Pagarian kayo, mga ibigkot, minamahal. Mapapalad ang inaalam ang katotohanan at sinusuri ang sarili kaysa suri ng suri sa kapwa, ang sarili hindi masuri. Magalang at matuwa,
Kung ang hinahanap nyo ay ang inyong kamalian at kasalanan upang ito'y tama at mapagbagong ganap at upang maging tunay kayo, halimbawa. Kagarian kayo, mga mahal ko. Taas ang kamay. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto, tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sa Ama. Purihin ka, Ama, purihin ka, purihin ka, Pina. Purihin ka, Ama, purihin ka. Purihin ka, Ama. Sadyang kay buti ng Ama. Napakabuti niya. Napagpapaumanhin na niya ang pagkukulang ng bawat anak niya. At pinagbabatahan niyang hinihintay ang pagbabago ng bawat isa. Pinagtitiisan niya na hanapin ang bawat naliligaw na anak niya upang itama ng landas at ituwid ng daan sila. At kapag nasumpungan ng matid na landas at daan ng katotohanan, at makataas sila, masiyahan matuwa ang bawat nakasumpong nito, higit siya na nalulubod at tuwang-tuwa dahil na nauli at nabalik loob sa kanya ang mga anak niyang naligaw. Sadyang napakapagmabata niya, tunay na mapagbata siya. Tinitiis niya, binabata niyang maturuan ang mga anak niya na hindi pagdakakarakay pinarurusahan niya. Ano man ang napakalalaking kasalanan, binibigyan pa rin pagkakataon ng pagbabagong buhay upang sa pagbabago niya, kung masumpungan ng Ama, maalala at makilala ang mga nakaraan nilang mga kasalanan na hindi na balik-balikan, sila rin ang makinabang. Sila rin ang masiyahan at matuwa. Kaya't kung saan kayo mahina, humingi kayo ng kalakasan. Kung saan kayo marupok, humingi kayo ng katatagan. Kung saan kayo nagugulumihanan, humingi kayo ng kapayapaan. Kung saan wala kayong pagsisimpi, humingi kayo ng pagsisimpi. Kung saan kayo nagagalit, hingin ninyong makalayang nagalit. Kung saan kayo naiinit, sabihin niyo, Panginoon, bigyan mo ako ng kabulagan sa kapalinis na ito. Makita ko yung nakakatuwa sa gawa niyo. Maramdaman ko yung mabubuti ng ginagawa, huwag yung nakakagalit, nakakainis. At ibibigay ng Ama. Kapag hindi ang sa tuwin na hinahanap mo yung nakakainis, kapag hindi sa tuwin ang hinahanap mo yung nakakagalit, kapag hindi sa tuwin ang hinahanap mo yung nakakagingit-ngit, kundi ang hinahanap mo yung makapagpapaligaya, makapagpapataya sa iyo. Kumisan, nasa pagkatao ng pagkukulang at kamalian, nasa pagkatao pa rin ang katapangan. Mapapalad ang maamin at tumatanggap ng kamalian at kasalanan at sinabing patawad po, Panginoon. Hindi mo ikamamatay ang paghingi ng tawad, ikabubuhay mo pa. Hindi mo ikawawala ng buhay, ng sigla ng katawan, ang pagpapakumbaba. Pagkus ibibigay pa sa'yo ang ikatatatag ng buhay mo sapagkat siya ang lakas mo at tibay. Kaya nga, ang pagpapakababa ay napakasarap at napakahalaga kung kakamtin lamang ito ng tao, makalalaya sa lahat ng ugaling hindi tama. Kaya kung ang malamang, ang siyang pangungunahin
walang madidinglan na kaisipan, walang magugulumihanan, walang mababalisa. Sa araw at gabi, siya ang pag-asa. Kaya't patuloy siyang makikilala sa mabubuti niyang gawa at mapapakilala mo rin siya sa mabubuti niyang gawa. Dahil sa gawa mo, doon mapapakilala kung sino ang sumasayo. Sa gawang bukal sa puso, hindi pa imbabaw. Hindi pa kunwari. Sapagkat anuman ang paimbabaw at pakunwari, para lamang yan nabalong ng baho. Gano'n man yung itago, sisingaw at sisingaw pa rin. Para ba yung poso negro na kapag puno na, aalingasaw? Ang bulok, sisingaw. Kaya kapag puno na ng basura ang puso mo, kapag puno na ng basura ang isip mo, puputok na, saasabog na. Ang pagtitimpi mo ay doon na makikita kung paano katotoo. Kaya paimbabaw ay hindi rin nararapat. At wala nang magpapaimbabaw kung tunay ang pagkilala at may takot na sa Ama. Kaya mapalad kayo na ganito na kayo. Wala mang banal, ngunit kung ang kabanalan at nagpapabanalay na sa inyo, magagawa ninyo ang di kayang gawin nyo bilang tao. Sapagkat ang Ama ang siyang tutupad at gagawa noon sa pamamagitan ng Espiritu niya. Kaya't patuloy kayong matitiyan, matutuwa, liligaya, at maalayan niyo siya na purihin ka, Ama. Purihin ka, Tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. Kung matutumpungan nga lamang ng tao ang tunay na kaligayahan, sasabihin nila, Diyos ko, kay tagal kong hinanap ang tunay na ligaya. Karami kong sayang na pinalagpas na panahon. Karami kong sinayang na akala ko sa bagay, sa salapi, sa gintong kumikinang ang kaligayahan. Wala palang silbi lahat ito. Kapag nakaratay na ako, na wala namang patibay sa akin, kundi ang Diyos na hinahanap ko ngayon. Na noon ay di ko hinahanap, na noon ay hindi ko pinahalagahan, na noon ay walang silbi sa akin. Wala palang kwenta lahat ang nasa akin. Siya pala ay kayang bigay ito. Kaya mapapalad kayo na bago dumatal sa inyo ang paghina, paglabo ng mata, pagbingi ninyo, pagpipi na hindi makapagsalita, at pipila-pilantod na, nasumpungan nyo ng liwanag at ang tunay na pananampalatayanin at sasambahin nyo, walang dilit iba, kundi ang Amang dapat yung alayan na. Purihin ka, Ama. Purihin ka, purihin ka, Tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. Wika nga niya, sanggulmang na tulingan, walang batid ang isang ina kung paano ito lumalaki sa kanyang tiyan. At kapag dumatal ang takdanang ito'y isilang, hindi niya rin batid ang minuto at oras kung paano siya huhugutin sa tiyan. Kahit ito ay sinisaryan o normal sumipot sa bansang maliwanag na daigdig, wala siyang alam at kamalayan sa oras, minuto at araw na tutumpong ang paghilam niya. Palatandaan at patuto, pero nakakaalam ng oras ng kamatayan. Kaya mapapalad ang naghahanap ng ikaliligtas ng kaluluwa nila
upang makaparoon sa pagkahari ng Amay makalasap na tuto. Makatahan na ganap sapagkat mahal na mahal ang mga anak. Kaya't mapapalad kayo nagpapahalaga at nagkakatakot sa amang bumuhay sa inyo. Wala mang banal. Ngunit kung pagsisikapan, mapapatutuhanan niyo at mararamdaman, buhay ang Ama sa inyong piling. Kaya't patuloy niyo siyang dadamitan at hanapin ang kanyang pandamang dapat sa inyo. Yung pag-ibig niya at maalala niyo ng purihin ka, purihin, purihin ka, purihin ka, Tuwina. Purihin ka, Ama, purihin, purihin ka. Purihin ka, kaya kay papalad ng mga pinagpala sa sanlibutan ng kayamanang pang-material, pang-pisikal, at espiritual na namumuhay ayon sa Ama. Kay papalad nyo, masasabing tunay kayong mapalad nang masumpungan nyo ang espiritual na buhay. At pinasin nyo sa unang buhay nyo kung saan kayo maligay at masaya. At napagbasihan nyo, ipapalang Ama, nang sumasay nyo, ang damdamin nyo, iniba niya. Kaya't magala kayo makuha at patuloy kayo magbunyi at panghawakan ng salita na maasahan magpakailanman habang may buhay at patuloy siyang alaya ng purihin ka, Ama, purihin, purihin ka, purihin ka, Tuwina. Purihin ka, Ama, purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Wika nga, kulang man ang bakod ng iyong mga ngipin, bungi-bungi man ang iyong bibig, wala kang mapanguya, wag lang mabungi ang iyong pag-iisip, mabubuhay ka pa rin matin. Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pagpalain kayo, manahan ng liwanag, butihing Ama, sa inyo'y panahon, ganap. Yamang na ibigkasmot na itsura namang marapat, sa diwa nilang sarado'y iyong ibukas man din ang tamat dumpa. Upang maabot nila at mawawalang yung mga tinuran at binigkas, sa kanila'y magdulot ng tunay na liwanag. Sapagkat ikaw ay Diyos ng katotohanan at buhay, na walang dilit iba na maasahan, maliwanag na katotohanan na tanging ikaw lamang. Nekarameneahanam, 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 ang may pandinig